Ano na naman ba problema mo, Lily? Kanina mo pa ako hindi pinapansin eh. Magkasama nga tayo para naman ako mag-isa. Sabihin mo nga sa akin, anong problema mo? At nang mapag-usapan natin? Alam mo naman na nasa kalagitnaan tayo ng tungkulin natin tapos gaganyan ka pa. Problema ko? Hulaan mo. Ay nako, nakakaumay ang ganyang ugali yung mga babae no? Nung nagliligawan, may pasabi-sabi ka pang communication is the key. Tapos ngayon kasal na tayo at ilang taon nang nagsasama. Ayaw mo naman makipag-usap na maayos. Ang problema kasi sa inyo mga lalaki, gusto nyo palagi na lang sinasabi sa inyo kung saan kayo nagkakamali. Hindi nyo ba nalalaman kagad yun sa mga sarili ninyo? Ano ka ba? Lahat ba dapat alam ko kagad? Alam mo naman ang trabaho natin. Masyadong busy at tensyonado. Wala na akong oras para mapansin ng ibang malilit na bagay. Maliit na bagay lang pala sa'yo yon? Ang ano ba kasi yun? Ay naku, bahala ka nga. Tungkol na naman ba ito sa papa mo? Walang kinalaman si Papa rito. Kung walang kinalaman si Major dito, ano? Ayaw mo pa kasing sabihin eh. Kung sinabi mo na kasi kanina pa, di tapos na dapat ang usapan natin. Wow, tapos na dapat. Talagang laging gusto mo agad matapos kapag tayong nag-uusap. Kapag ibang kausap mo parang gusto mo pang umabot ng umaga no? Ang galing mo rin eh. Di lumabas nga ang totoo na babae na naman ang problema mo sa akin. O ngayon alam mo na, masaya ka na. Wala namang namamagitan sa amin ni Rika. Alam mo naman childhood friend ko yun. Kaya talaga close siya sa pamilya ko. Close siya sa pamilya mo samantalang ako? Ay naku, never mind. Ikaw naman kasi, sinusubukan kitang isama sa mga gatherings namin. Ikaw naman itong laging ayaw. Paano ako sasama kung lagi ko naman lang nararamdaman na parang ayaw nila sa akin? Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan. Ang bihira ka naman talaga Pwede ba? Umakto ka naman profesional. Nasa trabaho tayo ang childish mo dyan Ang sabihin mo na lang kasi, hindi ako gusto ng pamilya mo dahil gusto nila yung Rika na yon. Wala naman akong pakialam kung sino ang gusto nila. Kasi ang mahalaga, ikaw naman ang gusto ko Ano bang problema mo ha? Oh, sinisigawan mo ako? Ang kulit mo kasi. Paulit-ulit na lang tayo. Hindi talaga tumatatapos hanggat nasa buhay natin yung Rika na yan. Hindi ko na nga pinapansin Ano bang gusto mong gawin ko? Ewan ko sa'yo. Hoy, wag mo ako sinisigawan O bakit? Wag mo ako subukan. O bakit? Anong gusto mo? Normal na sa mag-asawang yon ang magtutuka ng baril. Pero hindi naman nagkakaputukan ng dalawa dahil mahal nila ang isa't isa. Pero para kay Willie na laging nakikita ang ganong eksena, palagi na lamang silang kinakabahan. Lumapit sa kanila si Willie at maamong inawat ang dalawa. Sarento Magdayaw. Baka pwedeng pag-usapan nyo naman to ng maayos. Magkakampi po tayo rito. Ibinaba nila ang kanilang baril. Sabay silang napabuntong hininga. Tumingin sila sa malayo at parang walang balak tingnan ng isa't isa. Hindi ko alam kung anong pinag-aawayan nyo pero hindi tama na dinadala nyo sa trabaho yung mga personal ninyong problema. Kapag nakita kayo ng iba nating kabaro na mas mababa sa atin, baka mawalan sila ng respeto sa inyo Pinapangaralan mo ba ako, Corporal? Hindi naman sa ganon, Sarento Magdayaw. Nagsasabi lang ako. Mukha kasing nakakalimot kayo Kagaya ng pagtrato nyo sa akin na hindi kaibigan kapag nasa tungkulin tayo bilang parte ng pagiging profesional. Dapat ganun din ang ginagawa nyo. Hindi tayo magkakaibigan sa trabaho. Magkakabaro tayo. At mas lalong hindi kayo mag-asawa sa trabaho. Magkakampi kayo. Sinisermonan mo nga ako. Tama naman si Willie. Si Corporal. Tinapik ni Samuel sa balikat ang corporal na si Willie. Napangiti naman ito sa kanila. Noong mga sandaling yon, humupa na rin naman ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Sabay-sabay na rin silang bumalik sa kampo nila, dala ang isang buong kambing na nahuli nila sa kagubatan. Nung hapon na yon, ay nakakain sila ng maayos kahit na papaano. May ilan din kasi sa mga kasama nila ang bumaba ng bayan para mamili ng mga bigas at ilan pang pwedeng iulam. Hindi ganun kadali ang buhay nila sa kagubatan.
Kung minsan, hindi na talaga sila kumakain. Pero sa awa ng Diyos, may mga nagmamagandang loob din sa kanila ng mga residente. Pinahihiram sila ng pera para makakain sila na maayos. Ugasan niyo yung mga plato na yan pagkatapos natin kumain ha. Malinis na ating babalik yan kay Aling Edna. Si Aling Edna ay ang matandang nagpapairam sa kanila ng gamit. Nasa paanan lang ito ng bundok. Kaunting lakad lang pababa ay nararating na rin nila yon. Malapit lang naman ang matanda sa kanila kaya kapag may kailangan sila, ang matanda ang tumutulong sa kanila. Wala pa bang balita sa supply ng pagkain natin sa Rento? Magdadalawang buwan na tayo dito. Pero ang hirap na agad ng buhay natin. Napapabayaan na siguro tayo. Napapabayaan? Hindi naman siguro. Bukod sa atin meron din naman silang ibang iniintindi. Maghintay lang tayo at darating din naman ang mga kailangan natin. Sa Rento, magdadalawang buwan na. Hindi man lang ba sila nag-aalala sa atin? Huling dalaw nila rito, 3 linggo na nakakaraan. Wala na tayong pagkain. Wala na ring tubig. Itong tinutulugan nating kampo, kaunting ampas lang nito ng hangin, bagsak na ito eh. Kung talagang mahal tayo ng gobyerno, hindi nila tayo paghihintayin pagdating sa pagkain. Bakit? May galit ka ba sa gobyerno? Wala naman. Napapangitan lang ako sa sistema nila. Hindi sila dapat maging hayahay lang pagdating sa buhay natin. Tapos, kapag natapos natin ang mga misyon natin, akala mo naman kung sino silang mga sobrang proud. Corporal, nag-iisang sistema tayo na kung saan wala tayong kakayahang baguhin. Ang paraan para makasabay tayo, kailangan nating tanggapin ang sistema. Kung palagay mo hindi makakabuti sa iyo ang sistema, di ikaw na lang ang umalis. Nakakabuti ba sa inyo ang sistema kaya hanggang ngayon nandito pa rin kayo? Hindi ko rin gusto ang ilang parte ng sistema. Pero sa larangan natin, mas pipiliin mong mabuhay kaysa magutom. Noon pa, hindi ko na talaga mabasa kung anong pananaw mo sa ganitong bagay eh. Pero masaya ako kasi wala ka namang pinapanigan. O sige na, tapusin mo na lang yung kinakain mo kaysa iniintindi mo pa yung pananaw ko sa buhay. Natatawa na lamang silang dalawa ng mga sandaling yon. Mga ilang sandali lang, nahugasan na rin nilang lahat ang mga pinggan. Si Willie na mismo ang nagatid ng mga yon pababa ng bundok. Tahimik at kalmado. Ito ang pinaka-perpektong paglalarawan para sa oras na ng pagpapahinga ng mga sundalo. Kampante ang lahat na walang mangyayaring putukan dahil ang lugar na ito ang nagsilbi na nilang tahanan. Sa halos 2 buwan, hindi pa yon natutunto ng kanilang mga kalaban. Pero hindi pa rin dinadalo ng antok ang lalaking si Samuel. Nasa labas lamang siya ng tent at nagpupunas ng kanyang baril. Natigil ito sandali nang makita niyang kadarating lang din ng lalaking si Willie. Oh, saan ka galing? Di ka nagsabi sa amin kanina. Diyan lang. Naglibot-libot. Nagpapaalam ka dapat kapag aalis ka. Akala ko kasi tulog ka na eh. Ay, siya nga pala. Kumusta na kayo ni Lily? Okay na ba kayo? Bakit mo naman tinatanong? Chismoso ko talaga. Malamang inaalam ko para alam ko rin yung adjustment kapag hindi pa kayo okay. Ayun, hindi pa kami nagpapansinan. Mas maganda na siguro yun kaysa mag-away kami at makahalata pa yung mga kabaro natin. Tama lang na di muna kayo magpansinan para hindi maabala yung tungkulin natin. Pero pagtapos nito, pag-usapan nyo ng maigi yan ha. Oo naman. Ganun naman talaga dapat ang ginagawa ng mga mag-asawa eh. Uy! Putok ng baril yun ah! Madaling nagising ang mga sundalo ng mga sandaling yon. Kanya-kanya silang hawak ng mga baril nila na yakap nila sa pagtulog. Naalarma silang lahat. Mabilis na nawala ang kanilang antok. 2 groups! Sarento magdayaw! Doon kayo sa kabila! Dito kami! Magkita tayo sa gitna for gathering information! Copy, Sarento! Agad-agad silang nagiwalay. Maingat silang bumaba ng bundok. Ilang metro ang distansya mula sa kinaroroonan ng bahay ni Aling Edna, meron silang nadatnang patay na tao. Lalaki, nakasuot ng kulay itim.
Nakasubsob ang muka kaya hindi agad nila namukaan. Sarento Alapag, hindi to rebelde. Sibilyan lang to. Kumalat kayo! Hindi ba nakakalayo ang gumawa nito? Bilis! Agad silang nagiwahiwalay sa mga oras na yon. Pero sa kasamaang palad, wala na silang nakitang salarin. Kahit mga bakas ay walang naiwan. Malaking palaisipan para sa kanila ang nangyaring yon. Kaya naman lumapit sila sa bahay ni Aling Edna, total ito ang pinakamalapit. Aling Edna? Aling Edna? May tatanong lang po kami. Nakakabala na yata tayo sa pagtulog. Gising pa yan si Aling Edna. Hindi siya natutulog ng nakabukas ang lampara sa labas. Sarento, ano't naparito kayo sa ganitong oras ng gabi? Pasensya na ho kung nakakaabala kami. Pero may narinig po kasi kaming putok ng baril eh. Nang puntahan namin, nakita namin ang bangkay ng lalaki ron. Ilang metro lang ang distansya sa inyo. Doon sa bandang likod ng puno. Gusto ko lang po sanang itanong kung may nakita kayong tao na pwedeng gumawa nun. Ay nako, pasensya ka na, Sargento. Pero maaga kasi ako nakatulog eh. Nakalimutan ko lang yung lampara kong patayin. Masarap ang tulog ko kaya hindi ko rin napansin yung putok na sinasabi mo. Ganun po ba? Pasensya na po kung naabala pa po namin kayo. Hindi, ayos lang naman. Gusto niyo ba ng kape? Ipagtitimpla ko kayo. Hinawakan pa na matandang babae ang braso ni Samuel. Parang anak na rin kasi ang turing sa kanila na matandang yon sa halos 2 buwan na nilang naroon sila. Hindi na po. Sumaglit lang po kami. Tsaka, para na rin po makapagpahinga na kayo. Kapag meron po kayo napansin na taong kayo nahinala, magsabi po kayo kaagad sa amin. Sige, walang problema, Sargento. O paano? Babalik na ako sa pagtulog ha. Pumasok na rin ang matandang babae sa bahay. Napapailing na lamang si Samuel. Sargento, anong gagawin natin sa bangkay ng lalaking yun? Ipapa-verify ba natin? Kung ipapa-verify natin, baka abutin pa ng ilang araw. Pagkain nga natin, hindi sila makapag-reply eh. Mabubulok na ang bangkay ng lalaking yon kung hihintay natin sila. Ilibing na lang natin para hindi mamaho. Pero check muna natin ang katawan. Baka may makita tayong marka na makakatulong sa atin para makilala siya. Binalikan na lang nila ang katawan ng lalaki. Pero laking gulat nila sa kanilang nakita. Sargento, bakit naging baboy raw ang isang to? Gulong-gulo ang kanilang utak. Litong-lito kung anong kababalaghan ng nangyari at bakit naging hayop ang bangkay ng tao. Walang makapagsalita. Tameme ang karamihan sa kanila. Nilapitan naman ni Samuel ang baboy ramo. Nakita niyang may tama ito sa ulo. Kagaya ng tama ng unang bangkay ng tao na nakita nila. At ang nakapagtataka pa, yung suot ng lalaki na kulay itim ay nakatapal din sa katawan ng baboy ramo. Isa sa mga kasamahan nila ang nakapagsabing aswang ang lalaking pinatay at bumalik na ito sa pagiging anyong baboy ramo. Pero hindi yun magawang paniwalaan ni Samuel. Ano bang pinagsasabi mong aswang? Mga rebelde kalaban natin at hindi aswang. Isa pa, walang ganon. Nagpapaniwala kayo sa mga ganong bagay pero naging sundalo kayo? Anong kalokohan to? 50-50 rin ang paniniwala ko sa aswang. Pero, Sargento Alapag, paano may papaliwanag ang bagay na ito? Sandali lang tayo nakipag-usap kay Aling Edna pero pagbalik natin ganito na. Sargento, medyo magulo to. Medyo komplikado. Kapag nireport natin to, baka pagtawanan tayo o baka masigawan pa tayo eh. Tingin ko rin, may nangyaring kababalagan dito. Hindi na nagsalita pa si Samuel. Napapaisip na rin kasi siya sa mga sandaling yun. Inutusan na lamang niyang magkukay ang mga kasamahan niya para ilibing ang baboy. Aabot kasi ang amoy sa bahay nila Aling Edna kapag nagsimula na rin itong mamulok. Bumalik sila sa kanilang kampo. Lahat ay nanatiling mulat. Nagbabantay sila sa paligid. Ilang oras pa bago ang umaga, pero hindi na mapalagay ang kanilang kalooban. Sargento, tuloy ba tayo bukas? Oo naman, bakit hindi? Napapaisip pa rin kasi ako ron eh.
Ano kaya nangyari doon, no? Ay nako, itold mo na lang ang atensyon mo para bukas. Kasi bukas, pwede tayong mapalaban. Hindi yung kung ano-anong iniisip mo dyan. Siya nga pala. Nakita mo ba si Lily? Nakita ko kaninang lumabas ng tent niya eh. Pero hindi ko napansin kung saan nagpunta. O sige, dito ka muna. Bakit? Saan ka pupunta? Susundan ko si Lily. Siguradong bumalik yun sa crime scene. Nagmamadaling naglakad ang sarhento patungo sa pinaglibingan ng Baboy Ramo. Agad naman niyang naabutan si Lilid noong mga sandaling yon. Meron itong tinututukan ng ilaw sa gilid. Oh, anong ginagawa mo rito? Hindi ako mapakali eh. Gusto ko malaman kung anong nangyari kanina sa bangkay. Kung totoo bang aswang siya. Bumalik ka na ng kampo. Hindi ka dapat gumagawa ng sarili mong desisyon. Sarento din ako ah. Pero akong in charge dito, kaya kailangan mong sumunod sa akin. Hindi mo ba nakikita? Inaalam ko kung anong nangyari dito. Sabihin na nating aswang nga ang bangkay na yon. Ano naman? Wala yung koneksyon sa tungkulin natin. Kaya kailangan mo nang pabayaan yan. May ideya ka ba kung ano ang aswang? Wala. At hindi ako interesado. Wala kang info about aswang? Kaya hindi mo alam na pwede silang makaabala sa atin kapag nasa kagubatan tayo? Akala ko ba hindi ka naniniwala? Ang sabi ko, 50-50. O sige na, tara na. Mauna ka na. May ginagawa pa ako dito. Napapakamot na lamang sa ulo si Samuel. Pinipilit niyang kumalma. Ayon na rin naman niyang magtalo pa sila ulit. Sarento Alapag, tingnan mo oh. Oh, ano yan? Di ba ito yung butonis ni Aling Edna? Ito yung butonis na akala mo ginto? Ha? Pambihira. Talagang nakita mo yun sa ganito kadilim? Ano naman ngayon? Hindi ka ba nag-iisip? Hoy, magdaan-daan ka sa pananalita mo ha? Bakit kasi ikaw pang naging in charge kung sa mga ganitong senaryo hindi mo mag-gets? Ibig sabihin nito, narito si Aling Edna nang mangyari ang pagbaril. Hindi porke nakita mo yung botonis na nandyan, may kinalaman na siya kagad sa nangyari. Hindi naman sigurado kung anong oras nalaglag ang botonis na yan dyan. Pero yung katotohanan na narito to, pwede natin yung tingnan na anggulo. Pwedeng nagsisinungaling si Aling Edna na wala siyang alam. Sinasabi mo talaga na meron siyang kinalaman dito? Yun nga alamin natin, Samuel. Pampihira naman oh. Hindi makaintindi to. Sige na, sumunod ka na at babalik na tayo sa kampo. Nauna nang naglakad ng lalaking si Samuel. Ilang sandali lang din ay sumunod na rin si Lily. Kinaumagahan, maaga silang umakyat ng kanilang kampo para magtungo sa isa sa mga hinihinalang kuta ng mga rebelde. Kalahati ng kanilang bilang ang nagpaiwan sa kampo para tumanggap ng posibleng tawag mula sa mga nakatataas. Habang naglalakad sila sa kagubatan, meron silang mga nakita mga bakas ng kalmot sa mga puno. Hindi na naman maiwasan ng babaeng si Lily na mag-isip ng kung ano-ano. Pero nanatili naman itong tahimik. Malayo-layo pa tayo sa area. Pero huwag kayong kampante ha. Ang sabi sa info, gumagala-gala din ng mga naroon. Kaya naman malaki ang tsansa na makakasalubong natin sila. Basta ang gagawin natin, kapag nakasalubong natin sila at wala raw ng pinuno nila, wala tayong gagawin. Magtatago tayo. Pero sakaling makita tayo, syempre, papalag tayo. Ang tanging layunin natin dito, mahuli ang pinuno o kaya naman ay mapatay natin. Sa wakas, may nakita rin tubig. Ang init. Huwag niyo inumin yan ha. Magugas lang ng paa kung pwede. Ha? Bakit naman Sarento? May sabi-sabi na dun sa bandang unahan, hinahaluan ng mga rebelde ng laso ng tubig para kapag inagos dito at nainom ng mga sundalo, patay kagad. Parang alam na nila na dito talaga ang madalas daanan ng mga kabaro natin eh. Napapatangon na nga lamang ang kasamahan ni Samuel. Mataas ang respeto ng mga yun sa kanya kaya lahat ng sinasabi niya ay agad na pinaniniwalaan ng mga ito. Makalipas ng ilang oras, sumapit na rin ang hapon. Napatagal sila sa paglalakbay dahil makailang beses silang nagpahinga. Isa kasi sa kasama nila ang paulit-ulit na pinupulikat.
Kalaunan, pinatid na lang din ni Samuel pabalik dahil magiging pabigat lamang ito. Get ready, men. Malapit na tayo. Alerto. Ayoko nang tatanga-tanga rito, ha? Understand? Hindi na nga sila nagsayang pa ng oras. Maingat nilang tinumbok ang daan hanggang sa meron na nga silang natanong na bukod tanging bahay na nakatirik sa tapat din ng ilog. Sa labas pa lang, nakita na nila ang ilang miyembro ng mga rebelde. Sarento, clear ang area sa kanila. Clear din naman sa kabila, Sarento. Mukhang sila nga lang talaga narito. Ready, men? Approaching tayo. Dumaan sila sa bandang gilid. Nakatutok lang ang kanilang baril sa direksyon ng bahay. Nang ilang metro na lamang ang kanilang distansya, tiningnan na muna nila ang paligid ng bahay kung ilan ang mga naroon. Di hamak na mas marami ang kanilang bilang. Hindi nagtagal. Pressure them! Move! Binigla nila ang mga rebelding nagpapahinga lang. Dahil sa hindi nakapaganda ang mga yon, wala silang nagawa kundi ang magtago. Pero hindi tumigil ang mga tropang sundalo. Nang pumalag na ang mga rebelde ng putok, mas pinaulanan pa nila ng bala ang mga yon. Sarento! Anong ginagawa mo? Tataka sila sa kabila. Dito tayo dumaan. Kahit na hindi yun parte ng kanyang order, sinunod na lamang niya si Lily. Pinagbababaril nila ang mga rebelding nagtangkang makalis at dumaan sa likuran ng bahay. Ilang sandali lang naman, nalagas na rin nila ang mga naroon. Pinasok nila ang bahay. Nakita pa nila ang ilang sketch ng plano ng mga rebelde. Mga plano ng pag-atake sa mga kampo ng sundalo na nakakalat pero sa ibang bundok naman. Target pala nila yung ibang nadestino sa bundok sa norte. Mas matagal na kasi ang mga tropa natin doon. Baka natuklasan na rin ng mga kalaban ng pwesto nila. Sarento, tingnan nyo itong nasa sinong ng bahay. Teka, mga IED yan ah. Mga walang laman yan. Siguro dito nila tinatago yung mga yan para sa paghahanda nila. Kailangan natin itong itapon. Baka magamit pa nila ito sa pag-atake nila sa mga tropa. Men, daan-daan sa paggugot ah. Tingnan nyo maigi kung lahat talaga ng mga yan wala ng laman. Kapag nasiguro na natin, itapon sa ilog, sa malalim na parte. Sinunod siya ng mga kasamahan nila. Sinuri pa nila ang ibang parte ng bahay pero wala na silang nakita pang kakaiba. Tanging ang mga naiwang baril na lamang ang naroon. We're clear here. Kailangan na natin bumalik sa atin. Magpadala tayo ng report na meron na tayong nalagas sa mga rebelde. Sa wakas, sa loob ng halos 2 buwan, may nagawa na rin tayo. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Nagsisimula pa lang tayo. Huwag na muna tayo magdiwang. Itong mga napas lang natin, mga pipitsugin lang to. Wala pa to sa tunay na laban. Tayo na, sibat na tayo. Sa mga susunod na araw, mababawasan tayo kapag lulutang-lutang kayo. Kanina habang nagkakaputukan, nakakita ko ng mga nakatunganga lang Dito sa ganitong trabaho, kung mamamatay ka lang din, mamatay ka na lang din na may pakinabang. Nasasayang ang buwis ng taong bayan sa pinapasahod sa atin kung ganyan kayong tumutunganga lang. Tama si Sarento Magdayaw. Umayos kayo mga bago Alam kong kinakabahan kayo pero isipin nyo na lang na ito rin yung tamang pagkakataon nyo para magkaroon ng promotion pagkatapos. Tandaan nyo, walang sundalong napopromote kung patay na siya. Narinig nyo naman ang sinabi ng 2 veterano natin. Maniwala kayo sa kanila. Mga nakakasama ko yan lagi sa mga ganitong pagkakataon. Kung meron kayong iiduluhin, silang 2 ang pinakamagandang halimbawa. O tara na, kailangan na natin makabalik sa kampo. Kampante at masayang naglalakad pabalik ang mga sundalo. Nagagawa pa nilang magkwentuhan. Sa sobrang relax, nagagawa pa nilang sumipol-sipol. Wala naman na sana silang problema ng mga sandaling yon. Ang kaso nga lang, nakita na lamang nilang hindi na naglalakad ang isa nilang kasama. Putlang-putla ito. Kinakabahan. Takot na takot dahil hindi yun sanay sa mga ganong klase ng pagkakataon. Bukod kasi sa baguhan, hindi rin ginusto ng lalaking yon na maging sundalo. Private Magalano, alam mong tinatayo-tayo mo dyan.
Sumunod ka na rito! Hindi makapagsalita ang kasamahan nila. Mga ilang sandali lang, napansin nilang nakatingin ito sa kaliwang paan nito. Sarento, nakaapak siya ng landmine. Oh, walang lalapit sa kanya. Baka meron pang ibang nakatanim dito. Pambira naman kasi Magalano. Dito yung daan natin eh. Bakit kasi diyan ka dumaan? Private Magalano, kumalma ka lang ha. Lalapitan kita. Tatanggalin natin ang pabo dyan nang hindi ka nasasabugan. Napapailing na lamang ang kasamahan nilang si Magalano. Akmang lalapit na sana si Samuel nang senyesan siya nitong tumigil. Ayon sa lalaki, mas marami pang nakatanim na bomba sa palibot nito. Pero wala silang ideya kung saan banda. Kaya isang malaking sugal kung lalapitan niya yon. Kaya naman, tumigil na muna ang lalaki at nag-isip ng magiging paraan. Pero inabot na sila ng gabi sa kagubatan. Hindi pa rin nila maalaman kung papaano nila maililigtas ang kanilang kasama. Sarento, hindi tayo pwede magtagal dito. Baka maabutan na naman tayo ng ibang rebelde. Malapit ito sa kuta nila na nilagas natin. Pero hindi natin basta pwedeng iwan si Private Magalano. Kakapasok pa lang niya sa serbisyo. Hindi pwedeng ngayon agad matapos na ang kapalaran niya. Siguradong hindi kakayanin ng mga magulang niya kapag naalaman ng nangyari sa kanya. Pero tayong malalagas lahat kapag hindi tayo umalis dito eh. Willie, mauna na kayo ng mga tropa. Sarento Magdayaw, samahan mo ako mag-isip na gumawa ng paraan kung paano maililigtas si Magalano. Sir naman! That's an order! Walang nagawa si Willie kundi sundin ang utos ni Samuel. Naiwan silang mag-asawa na halos 20 metro lang ang layo kay Private Magalano. Kung sana pinayagan ako ni Papa na makapag-request ng landmine detector nung nakaraan, hindi sana magiging mahirap to eh. Hindi kasi nila iniisip ang posibleng gawin din to ng mga rebelde. Kahit kailan talaga, palpak ang ibang mas mataas sa atin eh. Hindi natin pwedeng pasubugin ng ibang bomba. Baka naman matrigger na sumabog din ng iba. Ay nako, nakakainis. Di ko inaasahan na mangyayari to. Napalingon sila kay Private Magalano. Bigla na lamang yung nagsalita sa kanila. Yun na pala ang huling beses na maririnig nila ito. Sir, it's an honor to work with you. Sarento Alapag at Sarento Magdayaw. Salute! Hoy, kung ano man ang iniisip mo, huwag mong gawin yan. Magagawa pa natin to ng paraan. Napayuko na lamang si Samuel. Sanay siya na mawala ng mga kasama dahil naranasan na niya yon ng ilang ulit. Pero kakaiba ang senaryong yon. Hindi niya inakala na maapektuhan ang sistema niya dahil sa pagkawala ng isang nagsisimulang sundalo. Ikinalungkot naman yon ni Samuel. Si Private Magalano kasi ang isa sa mga nakakausap niya sa mga bago. Pero iniisip na lamang niya na yun na talaga ang kapalaran ng binata. Pinili niya Magalano na isakripisyo ang sarili kaysa maabutan ng mas maraming rebelde ang mga kasamahan nito. Ang malakas na pagsabog na yon ay maaaring makapukaw ng atensyon ng mga kalaban. Kaya naman agad na rin silang umalis at nagmamadaling nilisan ng lugar na yon. Nang makauwi sila, nag-alay na lamang sila ng dasal para sa kasamahan nilang maagang nawala. Lahat ay nagluksa. Hinayaan na lang din ni Samuel na umiyak ang mga kapwa bago ni Magalano. Maging isang aral sa atin ang nangyari sa tropa natin. Alam ko na nakakabigla. Nakakalungkot dahil sa ganung paraan siya namatay. Pero iisipin nyo rin na ang mga desisyon na ginagawa natin ay maaaring makapahamak sa sarili natin. Hindi ko sinisisi si Magalano kung bakit siya nawala sa atin. Pero ang ginawa niya isang halimbawa ng hindi pagsunod sa mga utos. Kaya sa ibang daan siya naglakad at nakaapak ng landmine. Ganun pa man, nakita natin ang ginawa niyang sakripisyo. Sa halip na magtagal tayo ron para hintayin siya at malagi sa panganib sakaling maabutan tayo ng mga kalaban, mas pinili na lang niyang masabugan kaysa tayong mapahamak. Kaya naman, wag natin sasayangin ang ginawa ni Private Magalano. Sa mga bago, itong lagi niyong tatandaan. Wag na wag kayong gagawa ng sariling desisyon
kung ayaw niyong mawala na maaga. Sumang-ayon ang mga kasamahan nila. Maya-maya pa, kalmado na rin ang kalooban ng mga baguhan. Ang mga veterano naman ay nagsisimula na rin maganda para sa kanilang hapunan. Samantala, habang abala ang lahat, nawawala naman sa paningin ni Samuel ang kanyang asawa na si Lily. Tinanong niya yon kay Willie pero hindi rin naman nakita ng lalaki. Naglakad siya pababa ng bundok sa direksyon kung saan papunta kina Aling Edna. Maya-maya lang ay nakita niya si Lily na nasa tapat ng bahay na matanda. Agad niya itong nilapitan. Ano na naman bang ginagawa mo rito? Hindi ka na naman nagpaalam. Malakas talaga ang kutob ko na merong kinalaman si Aling Edna dun sa bangkay ng lalaki nakita natin. Bakit? Nagmagic ba si Aling Edna kaya naging baboy mo yung bangkay? Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo Umalis ka na nga lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ako ang in charge sa misyon na ito? Kaya matuto kang sumunod sa order ko. Hindi tayo mag-asawa dito. Magkabaro tayong dalawa. Sinong asawa mo? Si Rika? Di sige. Ay, Diyos ko naman. Isip bata talaga Umalis ka na nga muna. Nakakabala ka sa ginagawa ko Ano ba kasing ginagawa mo? Wala naman si Aling Edna dyan. Naghahanap ako ng ebidensya na may ugnayan siya sa pagpatay dun sa hinihinala nating aswang. Alam mo, dahil sa ginagawa mo, mapapasama mo ang loob ng matanda Tara na! Ang kulit mo naman, mauna ka na nga. Sergeant Magdayaw! Ay naku, epal talaga. Sige na. Napapiling na lamang na naglakad si Lily paalis. Bumuntong hininga na lamang si Samuel noong mga sandaling yon. Sumasakit na ang ulo niya sa asawa niya. Naiinis siya sa biyenan niya na major din nila. Kung di sana kasi isinama si Lily sa misyon, mas makakagalaw sana siya na mas maayos. Bumalik na lamang siya sa kanilang kampo. Makalipas ang ilang oras, naganda na rin sila para sa kanilang pagpapahinga. Kagaya ng nakakagawian ni Samuel, hindi muna siya matutulog. Lilinisin na muna niya ang mga baril niya. Oh, Corporal, bakit gising ka pa? Walang iya mga kasama ko Ang lalakas sumilik. Pwede ba ako dito, pre? Anong pre? Ayusin mo tawag mo sa akin Nasa trabaho tayo. Baka mamaya may magsumbong at sabihin na tropa-tropa tayo rito. Ay, sige Sarento. Pahiga ako sa papag mo Umiga ka, bahala ka. Sarento, nakausap ko kanina si Sarento Magdayaw Hindi pa rin matahimik yung kaluluwa niya tungkol dun sa bangkay ng lalaki na naging baboy mo Oo, kinausap ko nga rin kanina. Ang kulit kasi. Si Aling Edna pa rin yung iniisip niyang pumatay dun sa misteryosong lalaki. Sarento, huwag ka magagalit Pero pareho kasi kami ng iniisip ni Sarento Magdayaw Na alin? Na yung bangkay na nakita natin, aswang. Ganun na ganun kasi yung pagkakaalala ko sa kwento ng lolo ko Ang mga aswang, minsan daw kapag namamatay, nagaan yung hayop na. Kumbaga, paraan yun ng mga aswang para hindi malaman ang pagkakakilanlan nila. Alam mo, kapag totoo nga yung mga aswang na yan, ipapaputol ko tong kaliwang braso ko. Sabi mo yan Natatawa na lamang silang dalawa ng mga sandaling yon. Nang magtabi na sila sa higaan, muli silang nakarinig ng malalakas na putok sa hindi kalayuan. 3 putok ang umalingaw-ngaw. Kaya naman halos lahat na naman sila ay napabangon. Kanya-kanyang dampot ng baril. At kahit hindi pa nakakapagdamit ang iba, nagmamadali na silang lumawas. Clear the area! Sarento, tingin ko galing yung 3 putok malapit sa bahay ni Aling Edna. Ganun kalakas yung putok na narinig natin noong una Mabilis silang nagtungo roon. Pagdating nila, nakita nila si Aling Edna na nasa tapat na ng bahay. Mukhang hindi ito kinakabahan. Pero nang makalapit sila ay bigla itong nagtanong. Sarento, kayo ba yung nagpaputok? Hindi po. Kami nga po. Kaya nga po kami nagpunta rito Kasi sa bandang to na naman namin narinig yung putok. Wala po ba kayong nakitang tao?
Patulog na sana ako nang marinig ko yung 3 putok na yon. Ganun po ba? O sige, maglilibot muna kami sa area. Men, let's go! Palis na sana si Samuel na makaamoy siya mula kay Aling Edna na parang amoy pulbura. Hindi niya sigurado kung anong pulbura yon kaya hindi na muna niya binigyang pansin. Makalipas ang halos 5 minuto, ang tangi na lamang nakita ay ang mga bakas ng dugo sa mga katawan ng puno, mga tulo ng dugo sa halamanan. Sariwa pa ang dugo. Kaya nakakasigurado si Samuel na doon dumaan kung sino man ang binaril. Pero wala silang napala. Hindi na nila yon pinaglaanan pa ng oras at bumalik na lang sa kampo. Pero sa mga sandaling yon, napapaisip na rin si Samuel. Para bang unti-unti na niyang nararamdaman na may kababalagan nga talagang nangyayari doon. Nakita mo ba si Sarento magdayaw? Hindi ko napansin, Sarento. Baka nasa tent nila. Wala rin dun eh. Kanina pa wala yon. Pinag-aalala na naman ako. Ay nako, nakakabwisit. Kung pabalikin mo na lang si Sarento magdayaw. Di yari naman ako kay Major magdayaw. Gustong-gusto pa naman nun na sa akin sumama yung anak niya. Sir, ayun na pala si Sarento magdayaw oh. Agad-agad nilapitan ni Samuel ang kanyang asawa at dinala sa gilid kung saan walang nakakarinig sa kanila. May halo ng inis ang laman ng kanyang tinig. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka umaalis mag-isa? Pwede ba? Kung hindi mo ako kayang igalang bilang asawa mo, igalang mo na lang ang trabaho ko. Alis ka ng alis eh. May narinig na naman kaming putok ng baril. 3. Pero ikaw, nasan ka? Nakita ko. Ha? Totoong aswang yon. Nakita ko. Ay naku, tumigil ka na nga sa kakaaswang mo. Nakakairita ka ni. Totoo naman kasi. Nakita ko yung lalaki may pakpak. Tumakbo sa gubat. Duguan siya. May bumaril sa kanya. Pero hindi ko nakita. Aswang yon. Yung binabaril ng misteryosong namamaril. Aswang yon. Bukas na bukas, ako na mismong kakausap sa tatay mo. At sasabihin kong nababaliw ka na rin para pauwiin ka na. Masyado mo nang inaabala ang utak ko eh. Para sa mga walang kabuluhan mong pinagsasabi. Pakinggan mo muna kasi ako. Hindi na! Dali-dali silang bumalik sa mga kasama nila. Nanlalaki ang mga mata nilang dalawa nang abutan ng isa sa mga kasama nila na tapyas na ang bandang leeg. Sumisirit ang dugo nito. Hindi na rin makapagsalita. Oh, ano nangyari dyan? Nagpaalam lang ito na iihi kanina. Bigla na lang bumalik na ganyan eh. Inasikaso nila ang lalaki pero kalaunan din nalugutan na rin ito ng hininga. Isa pa naman yon sa mga kasabayan ni Samuel nung nagsisimula pa lamang siya sa pagiging sundalo. Dahil sa pagkamatay ng kanilang kasamahan sa mismong kampo nila, naalarma na ang babaeng si Lily. Mas lalo tuloy lumakas ang inala nito na meron ngang aswang na nagmamasid sa area nila. Di ba ayaw mong maniwala sa akin na totoong aswang? At hindi lang yun nag-iisa. Kaya bago pa tayo maubos dito, kailangan na nating lumipat ng kampo. Mga rebelde kalaban natin at hindi ang aswang na sinasabi mo. Pero ang mga aswang ang nanggugulo sa atin ngayon. Sila muna ang gawan natin ng solusyon. Sarento, tingin ko tama si Sarento magdayaw. Kasi kung titingnan natin ng maigi, kakaiba yung pagkakatapya sa leg ni Corporal Teves eh. Parang may kumagat talaga na nilalang. Oh, isa ka pa. Kaya nagiging buwang tong asawa ko eh. Kasi suportado mo rin eh. Pre, hindi naman kasi kabuangan ito. Paghahanda din tong sinasabi namin. Kasi kung tayo nang guguloy ng mga aswang na yan, di malabong malagas din tayo rito paunti-unti. Kailan ka ba maniniwala na may aswang talaga? Kapag marami nang namatay sa atin? Iharap niyo sa akin ang aswang at saka ako maniniwala. Pero hanggat wala kayong may pakita, hindi tayo makukumbinsi. Yung unang bangkay ng lalaki, yun na nga pinakamatibay na ebidensya eh. Ayaw mo lang talagang tanggapin. Hindi na nagsalita pa si Samuel. Ayaw na niyang patulan ng sinasabi ng dalawa. Dahil hindi niya matanggap sa sarili niya na nagkakaroon na rin siya ng interes sa mga aswang.
Kinabukasan ng umaga, nakaabot kay Aling Edna ang nangyari sa kasamahan nila. Nagpaabot ito ng kandila. Sandali ring dinasala na matanda ang pinaglibingan ng kasama nila. Kung kailan may lakad tayo ng gabi, saka pa umulan ngayong hapon. Timing din talaga tong panahon na to eh. Ano ba balita sa report? May response na ba? Wala pa, Sargento. Pero baka mamaya meron na siguro kapag nagkaroon na ulit ng signal. Lakas ng ulan eh. Wala muna tayong operasyon. Delikado nang dadaanan natin. Baka maging advantage pa ng mga kalaban natin ng ulan. Pre, yung asawa mo, nakita ko na naman lumabas. Ay nako, wisit naman talaga oh. Ang kulit-kulit talaga eh. Mukhang hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatunayan na may kinalaman si Aling Edna doon sa unang bangkay. Uy, sandali! Saan ka na naman pupunta? Ang lakas ng ulan! Uy, Sargento! Pupuntahan ko siya. Baka mamaya matsyempohan siyang mag-isa ng mga rebelde. Di tapos siya. Agad-agad na lumabas ang lalaking si Samuel kahit na malakas ang ulan. Sumama naman sa kanya ang binatang si Willie. Bumaba sila patungo sa bahay nila Aling Edna. Halos madulas-dulas sila roon. Pero nang makarating sila roon, wala silang nakitang Lily. Wala rin ang dalaga sa bahay na matandang babae. Mga ilang sandali lang, nakarinig na sila na makakasunod na putok. Rat-rat ang pagkakawala ng mga bala. Kaya nakakasiguro silang galing yun kay Lily. Nagmamadali silang hinanap ang pinanggalingan ng putok. Ilang sandali lang, nakita nila ang dalagang nakatago sa likuran ng malaking puno. Ano bang nangyayari? Yung aswang, kalaban ko! Ano pinagsasabi mo? Umuwi na tayo! Pre, tingnan mo! Itinutok ni Willie ang flashlight na daladala nila. Nakita na lamang nila ang isang nilalang na nakatungtong sa sanga ng puno. Mahaba ang pangil nito. Ganon din ang mga kuko. Nang pagbabarilin niyo ni Samuel, bigla na lamang itong umalis. Tumalon-talon palipat-lipat sa ibang puno. Nawindang si Samuel. Natulala siya. Hindi pa siya matatauhan kung hindi magsasalita si Lily. O ano, naniniwala ka na ba ngayon? Nang makabalik na sa tent sila Sargento Lapag, hindi pa rin makapagsalita ang lalaki. Para kasi itong sinampal ng katotohanan. Hindi nito inakala na sa puntong yon, ang asawa naman niyang si Lily ang nasa tama. Ano gagawin natin ngayon? Tuloy ang misyon natin. Wala ba tayong gagawin laban dyan sa mga aswang na yan? Tinatarget nila ang mga sundalo, Samuel. Wala ka bang gagawin? Pwede bang manahimik na muna kayo? Nag-iisip ako na maigi. Umayos ng pagkakaupo ang lalaking si Samuel. Napailamos pa ito sa sarili mukha dahil sa sobrang stress. Hindi pa kasi tapos ang problema nila sa mga rebelde, nadagdagan pa ng aswang. Nang tumila ang ulan, nakaisip na ng hakbang ang sarhento na si Samuel. Sa kailaliman ng gabi, ay tinipon niya ang mga kasama nila para kausapin. Mga kasama, kanina lang ay napatunayan ko na totoo nga ang mga nilalang na kung tawagin nila ay aswang. Nakita ng dalawang mata ko mismo. Kasama ko si Sargento Magdayaw at si Corporal Willie kanina. Isang halimaw ang nasaksihan ko. Nilalang na pwedeng makabala at makapahamak sa atin. Kaya naman, mula sa mga oras na to, nais kong ipalam sa inyo na hindi lang ang mga rebelde ang kalaban natin. Ganun na rin ang mga aswang. Nagkabulong-bulungan ng mga kasamahan nila. Hati ang kanilang reaksyon. May ibang nababahala. Pero meron din namang tila nasasabik na makasagupa ang mga aswang. Sa takot na baka atakihin sila sa kampo, ni isa ay walang natulog. Inabutan na sila ng sikat ng araw. Yanda mo na mga tropa. Maya-maya aalis na tayo. Bakit? Saan ka pupunta? Diyan lang. May titingnan lang ako. Kasama ko naman si Lily. O sige, ako nang bahala sa kanila. Sasaglitin lang natin, Lily. Pagbibigyan ko lang yung gusto mo. Kayo na siguro ang mauna. Gusto ko lang makumpirma kung tama ba yung nakita ko kagabi. Hindi. Kailangan mo sumama. Kapag nakita na natin yung sinasabi mo, aalis na kagad tayo. Teka,
Ano ba kasi yung gusto mong kumpirmahin? Kagabi kasi, habang sinusuyot ko yung parting napuntahan natin, meron ako nakitang parang butas. Kasya doon 2 tao. Yung unang aswang na nakalaban ko, nakita kong pumasok doon. Ibig sabihin, yung nakita naming aswang, bukod pa yon? Oo, bukod pa yon. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, delikado na tayo sa kampo. Kasi mukhang maraming aswang dito. Napatigil sila sa paglalakad nang makita sila ni Aling Edna na pababa na ng bundok. Tinawag sila na matanda. Agad din naman silang lumapit doon. Bakit to? May kailangan ho ba kayo? Saan ang punta ninyo? At bakit pababa na kayo sa paanan? Meron lang po kaming titingnan. Kailangan namin sa operasyon eh. Madulas ang daan. Alam nyo namang umulang kagabi. Baka mapano naman kayo. Hindi naman ho. Sanay na ho kami sa mga ganitong sitwasyon. Sige ho, mauna na ho kami. Sandali. Bakit ho? May sasabihin pa ho ba kayo? Nagmamadali kasi kami. Ano kasi, Napansin nilang tila tensyonado na ang matandang babae. Parang may nais itong sabihin ngunit nagdadalawang isip ito. Pero kalaunan lang din, napaamin na ito sa kanila. Huwag kayong bababa sa paanan ng bundok. Bakit to? Ano bang meron doon? Basta, sundin niyo lang ako. Kailangan po namin ng info para sa kaligtasan din ng mga kasama po namin. Kung ano po yung nalalaman nyo, pwede nyo pong sabihin. Wala naman kasi akong alam sa mga rebelde na hinahanap ninyo. Pero kasi itong nalalaman ko. Ay nako. Oo na, sige na. Aaminin ko na. Huminga ng malalim ang matandang si Edna. Sa puntong ito, nakaramdam ng pagkasabikang mag-asawa. Pakiramdam kasi nila ay meron silang matutuklasan. Sa paanan ng bundok, may yungib. Hindi basta yungib. Ang yugib na ito ay lungga ng mga aswang. Sa hindi malamang dahilan, nararamdaman na lamang ni Samuel ang pagtindigan ng kanyang mga balahibo. Sa buong buhay niya, yun ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng matinding kilabot. Parang mas kinilabutan pa siya roon kesa sa mga barila na kinasangkutan niya. Sinasabi ko na nga ba at may alam mo kayo, Aling Edna. Ikaw din po ba yung bumalil sa lalaking namatay nung una? Pati na rin yung nagpaputok ng 3 beses? Oo, ako nga. Ginagawa ko yung para pigilan silang makalapit sa kampo ninyo. Kung gano'n naman pala ang dahilan nyo, bakit hindi nyo sinasabi sa amin? Kasi nga, natatakot ako na baka maginala kayong kasama ko ng mga rebelde kasi may baril ako. Ang baril kasi na yun nakuha ko lang naman sa gubat. Naisip ko na gamitin para kapag may mga aswang, may protection ako. Hinawakan ng matanda ang kanilang kamay. Nababahala ang mukha nitong nagsalita. Namatay ang mga anak at asawa ko nang dahil sa aswang noong nakaraang taon. Kaya hindi ko na kayang may mabiktima pa sila ng mga taong mahalaga sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Wala pong mangyayari sa aming masama. Kailangan po namin itong gawin para din sa kaligtasan nating lahat. Magtiwala lang po kayo sa amin. Kailangan na po namin bumaba. Diyos ko, gabayan sana kayo ng Panginoon. Tumangon na lamang ang mag-asawa. Nagmamadali silang bumaba sa paanan ng bundok. Nang makarating sila roon, nakita agad nila ang butas na hinihinala nilang may mga aswang sa ilalim. Tigas ang katapat nito para maglabasan sila. Hindi, papasok ako. Hindi pwede. Narinig mo naman yung sinabi ni Aling Edna, di ba? Huwag mo na akong pigilan. Kailangan natin mapuksa ang mga aswang na yan bago pa nila tayo unahan. Pambihira naman talagang buhay to. Oo na, sige na. Sasamahan na kita. Hindi kayang iwan ni Samuel ang kanyang asawa, kaya naman sabay silang bumaba roon. Agad nilang ginamit ang daladala nilang flashlight. Medyo maluwag ang tila tunnel sa baba. Nagagawa nilang makatayo ng diretsyo para talaga itong pasilyo na kasing lapad ng pasilyo ng mga ospital. Bawat hakbang nila ay maingat.
Iniiwasan nilang hindi makalika ng kahit na anong ingay. Sa halos 5 minuto na nilang paglalakad, napapalayo na rin sila sa kanilang dinaraanan. Masyado na tayong lumalalim. Mukhang kailangan na natin bumalik, Lily. Hindi. Kailangan natin patayin ang mga aswang na narito. Napakadelikado ng gagawin natin. Wala tayong info kung anong meron sa pinakadulo nito, Lily. Makinig ka naman sa akin. Labas ito sa operation natin kaya sa oras na ito, hindi ka mataas sa akin. Mag-asawa tayo ngayon. Diyos ko naman, oh. Palagi na lang bang tama lagi ang mga babae? Pinagpatuloy nila ang paglalakad kung saan-saan itinutok na mag-asawa ang dulo ng baril. Hanggang sa ilang sandali lang, agad na hinila ni Samuel ang kanyang asawa papasok sa isang silid. Pagsilip nila, mayroong mga paparating. 4 na lalaki. Puro payat. May daladalang malalaking gasera. Malakas ang kutob ko na mga aswang ang mga yon. Kung aswang nga ang mga yon, ibig sabihin lang nito, mas marami pa dun sa dulo. Kaya nga pupunta tayo sa dulo para malaman natin eh. Hindi mo ba alam na katangahan tong gagawin natin? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Nag-iisip lang ako ng praktikal. Hindi unlimited tong bala natin, Lily. Kapag naubos to, rektang panaw tayo. Kaya nga, mas maiging umalis muna tayo at tawagin natin ang mga kasama natin. Huminga ng malalim ang babae. Napagtanto nga nitong tama ang kanyang asawa. Aalis na sana sila pero bigla nilang nakasalubong ang 4 na lalaki. Humpak ang pisngi ng mga yon, parang lulong sa droga. Pero nung oras na yon, alam nilang hindi adik ang nasa harapan nila, kundi mga aswang na maaari din nilang ikamatay. Mauna ka! Bilisan mo! Niratrat nila ng bala ang 4 na lalaki. Napuruhan ng 2, habang ang 2 aswang naman ay gumagapang patungo sa isang silid. Nakapagtago pa nga ang mga yon. Habang umaatras sila, ay hindi nila binitiwan ang gatilyo ng kanilang baril. Bilisan mo, Samuel! Mauna ka na! Bilisan mo! Ang kulit mo! That's an order! That's an order mo mukha mo! Bakit ba ang tigas ng bumbunan mo? Naglabas na ng tear gas ang lalaking si Samuel. Kahit na alam niyang may posibilidad na maapektuhan din sila, isinugal na rin niya ang sandaling yon. Mabilis niyang inihagis ang tear gas at saka tumakbo palapit sa asawa. Hinawakan niya si Lily sa kamay at saka sila tumakbo paalis. Ang kaso nga lang, lumubog ang paa ni Samuel sa putik. Umabot yon hanggang tuhod. Nahihirapan siyang hugutin yon, kaya naman tinulak na ni Samuel ang asawa. Malapit na rin kasi sila sa lagusan paakyat. Sige na! Mauna ka na! Puro ka mauna! Huwag kang bida-bida! Sabay tayong lalabas! Abisuhan mo silang sumunod dito! Sige na! Hindi ka pwede! Ano ka ba? Kailangan mo makaligtas! Sige na! Kahit na ngayon lang, makinig ka naman sa pakiusap ko! Napapailing na lamang si Lily nang umakyat na ito sa lubid. Naiwang mag-isa si Samuel habang pilit na inaangat ang isang binti. Literal na parang nasa hukay ang kanyang kabilang paa. Maya-maya pa, mas narinig niya ang mga aswang na parabang patungo na sa kinaroroonan niya. Nilatrat niya ulit ng bala ang mga yon. Habang tumatagal, nararamdaman niyang parami na ng parami ang mga aswang. Unti-unti na rin niyang nasisilip na ang katotohanang hindi na nga siya magtatagal. Hindi na rin masama. Ang malaga, nakaligtas si Lily. Naubusan na ng bala si Samuel. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Sobrang lagkit pa ng lupa na nasa binti niya kaya hindi niya pa rin mahugot. Nakita na lamang niya na papalapit na ang mga aswang sa kinalalagyan niya. Buti na lamang biglang dumating si Aling Edna. Meron itong binatong garapon. May lamang katas ng bawang. Nang mabasag yon ay umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. Dahilan para tumigil ang mga aswang at hindi na lumapit sa kanya. Aling Edna! Bakit sumunod ka pa? Paano hindi ako susunod? Mag-isa na lang nakabalik sa akin ang asawa mo. Oh, ayan na pala mga kasamahan mo. Pinagbababaril nila Willie ang mga aswang sa tila tunnel na yon.
tulong-tulong nilang hinugot ang binti ni Samuel. Ilang sandali lang ay nakalis na rin ang sarhento sa malalim at malagkit na putikan na yon. Bago sila umalis, hinagisa na muna nila ng maraming teargas ang ibaba. Hingal na hingal sila nang makaalis na sila roon. Ikaw naman kasi sinabi ko na kasing magsabay tayo, masyado ka pang pasikat sa akin. Yan tuloy, munti ka nang mamatay si Raulo. Nagulat ang iba nilang kasamaan na gano'n ang pananalita ni Lily sa kanilang ginagalang na sarhento. Wala kasing kaalam-alam ang mga yon na mag-asawa silang dalawa. Huwag kayo mag-alala. Hindi sila lalabas sa lungga nila sa oras na alas 6 ng umaga hanggang alas 4. Bulag sila sa mga ganong oras dahil sa liwanag ng araw. Sigurado po ba kayo sa sinasabi nyo? Oo. Matagal na ako dito at matagal ko na rin napag-aralan ng mga aswang na yon. Ang sabi-sabi, bulag ang mga aswang na yon dahil sa isang sumpa. Maraming salamat sa tulong po ninyo pero kailangan na nating lisanin ng lugar na ito. Kailangan na nating lumipat ng kampo. Pagsapit ng gabi, siguradong lalabas sila para gumante. Siguradong magiging garapal na sila para makakain. Paano itong si Aling Edna? Huwag niyo akong intindihin. Matagal na ako sa bahay ko kahit na mag-isa lang ako. Ilang beses na rin naman akong nakakita ng aswang pero wala namang nangyayari sa akin. Malapit lang po ang bahay niyo sa mga yungib nila. Kahit na anong oras kayang-kaya kanilang kunin. Ibang sitwasyon ngayon. Nakita nilang may ginawa ka sa kanila kaya hindi ka makakaligtas sa pagiganti nila. Tama si Sarento Magdayaw. Sumama na lang po kayo sa amin. Ipapatid na muna kita sa bayan. Makakasama mo ang ilan pang mga kabaro doon. May kampo din kasi kami doon eh. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka ron. Isasabay na rin namin ang report tungkol sa mga nangyayari. Sige, ikaw nang bahala kay Aling Edna ha. Alam niyo, sobrang dami kong alaala sa bahay ko. Naroon ang alaala ng mga anak at ang asawa ko. Pero mukhang kailangan ko na nga talagang umusad. Oo, kailangan nyo mabuhay. Kailangan nyo magpatuloy. Matapos ang usapang yon, ay nilisan na rin nila ang lugar na yon. Sinamantala nilang hindi makalabas sa mga aswang sa mga oras na yon. Nahati sila sa 2 grupo. Ang iba ay papunta sa bayan. Ang iba naman ay maghahanap ng bagong magiging kampo. Matagumpay namang nakabalik si Willie sa kanila. Ang sabi nito, hindi naniniwala ang mga nakatataas sa ibinigay nilang salaysay tungkol sa mga nangyari. Ginawa rin katatawanan ang mga kwento ni Aling Edna. Tanging si Major Magdayaw lamang ang kahit papaano ay nakinig kay Willie. Dismayado ang mag-asawa. Inaasahan na talaga nilang mangyayari ang bagay na yon. Pero hindi pa rin nila maiwasang hindi magalit. Ay nako, kahit na kailan, wala na talaga tayong aasahan sa mga yon. Parang inilagay lang yata nila tayo sa ganitong misyon para mamatay eh. Wala silang matinong info sa area, pero sinalpak tayo rito. Tapos ngayon, hindi pa nakikinig. Wala na tayong magagawa, Sarento. Masususpindi lang tayo kapag pinilit natin eh. Gawin na lang natin lahat ng makakaya natin. Pasensya na sa mga nasabi ko kanina. Nadala lang ako ng emosyon ko eh. At saka, sorry. Alam kong masyado ako naging matigas ang ulo. Nilamon ako ng curiosity ko. Nangyari na. Hindi na natin may babalik pa. Ang mahalaga, walang namatay. Sana sa susunod lang, ayoko nang may sariling desisyon ka palagi. Kung hindi tayo magkatrabaho, dapat na mahalaga rin ang opinion ko kasi magkasawa tayo. Napatigil sila sa paglalakad. Napagtanto ni Samuel na hindi niya pala yun dapat sinabi dahil kasama nilang naglalakad ang mga kabaro nila. Napakamot na lamang siya sa ulo at natawa. Total, nadulas na rin naman ang dila ko. Eto, sasabihin ko na sa inyo. Asawa ko si Sarhento Magdayaw. Anak siya ni Major Magdayaw. Agad na sumaludo ang mga kasamahan nilang bago, habang ang mga luma naman ay natatawa na lang sa mga yon. Tingnan mo tong mga tangang to. Bakit sa kanya lang kayo nasaludo? Manugang din ako ni Major Magdayaw ah. Hindi, napatawa ko lang kayo.
Ayaw kasi ng mga ganyang mukha nyo eh. Para kayong mga duwag. Pero ngayong alam nyo ng asawa ko si Sargento Magdayaw, hindi ibig sabihin may special treatment dito. Professional lang tayong lahat. Dito sa tungkulin, hindi kami mag-asawa. Magkabaro kami. Kaya huwag kayong umasa na makakakita kayo ng naghahalikan na mag-asawa rito, ha? Sige na, tara na. Bilisan na ang paglalakad. Halos isang oras din silang naglakbay. Meron silang narating na abandonadong tambakan ng mga gulong. Nasa gilid lang ito ng kalsada. Magandang pwesto yon dahil mas madali silang makakakuha ng signal. Pagtulungan na lang nating isalansan yung mga gulong na nasa loob. Magkakasya naman tayo ron. Maghahanap lang ako ng signal para makakuha ng update kina Willie. O sige, bumalik ka kaagad ha. Ibaba niyo mga baril niyo! Biglang nagbukas sa mga ilaw sa paligid. Nakita nila ang mga rebelde na nakapalibot sa kanila. Ang lugar na napuntahan nila ay tambayan pala ng mga taong gusto nilang mapuksa. Oo, tama nga ang iniisip niyo. Kami ang mga rebelde hinahanap ninyo. Pwedeng pag-usapan natin ang mga bagay-bagay, kaibigan? Anong kaibigan? Ha! Nakakatawa ka naman. Wala kaming kaibigan na tuta ng gobyerno. Matapos yung lagasin ng iba naming kasama, kaibigan ang tawag mo sa akin? Inubos nyo rin naman yung unang batalyon na kasama namin eh. Ginawa lang namin kung ano ang nararapat. Alam mo kung ano nararapat? Huwag na kayo makialam kung ano man ang gusto namin ipaglaban. Hindi tama ang pinaglalaban nyo. Hindi pwedeng magkaroon kayo ng sarili nyong gobyerno dahil lalong magkakawatak-watak ang mga Pilipino. Matagal ng watak-watak ang bansang ito. Kaya sa ayaw at sa gusto ninyo, wala kayong magagawa kundi ang manood na lang sa mga plano namin. Ibaba niyo mga armas niyo! Dahil kung hindi, lahat kayo mamamatay! Kaysa mamatay, inutusan ni Samuel ang mga kasama niya na sumunod na lang sa gusto ng mga rebelde. Nang ibaba ni Samuel ang kanyang armas, lumapit sa kanya ang pinuno ng mga rebelde na si Edu. Bigla siya nitong sinuntok ng malakas. Hindi siya natumba pero agad na dumugo ang kanyang labi. Sobrang tagal nyo nang nagiging hadlang sa mga pinaglalaban namin. Ang daming nasayang na pagkakataon ng dahil sa inyo. Hindi namin kasalanan kung bakit kayo kinokontra ng gobyerno. Kasalanan to ng maling pananaw ninyo sa buhay. Sinikmuraan pa ni Edu si Samuel. Halos mamilipit naman ito sa sobrang sakit. Mga bata, kunin niyo mga armas nila. Lahat ng pwede mapakinabangan, kunin niyo. Huwag niyo akong hawakan! Aalisin ko lahat ng meron ako! Anong wag hawakan? Sino ka para magdesisyon? Hinawakan ni Edu ng maigpit ang mukha ng babae. Pero nagulat na lamang ito nang biglang sipain ni Lily sa pagitan ng hita ang pinuno ng mga rebelde. Sa isang iglap lang, naagaw ni Lily ang baril nito at itinutok sa sentido ni Edu. Sige, pumalag kayo! Sabog ang bungo ng pinuno ninyo! Sige! Walang iya, lumabas na yung bangis ng asawa ko ah. Ano? Wala ba kayo naririnig? Puputukan ko na ito! Wag! Uy! Asira ulo! Sundin niyo sila, sabi niya! Napapailing ang mga rebelde ng dahan-dahan nilang binaba ang mga armas. Agad namang kinuha yun ng mga sundalo. Sa isang iglap lang, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tinulak ni Lily si Edu at saka tinutukan ng baril. Daba! Di mo kakasabi eh! Ano akala mo kay Sargento Magdayaw? Porke babae mahina? Magdayaw? Anak ba siya ni Major Magdayaw? Oo, kaya malaking pagkakamali mo na dumikit ka sa kanya. Mga tropa, padapayin ang lahat ng mga yan. Isasama natin tong mga to. Naalarma sila Samuel. Sa mga pagkakataong yon, hindi nila inaasahan na hanggang sa lugar na yon ay magagawa silang masundan ng mga nilalang na tinakasan nila. Ano yun? Mga aswang yun. Ipapakain namin kayo ron. Sira ulo ka ba? Nagulat na lamang sila nang biglang magbaksakan ng mga sundalo. Ganon din ang mga rebelde.
Nakita na lamang ni Willie na meron ng nakabaon na parang pako sa bandang balikat ng mga rebelde at sundalo. Agad itong gumapang papunta sa likuran ng mga gulong. Sarento, kailangan nating umatras! Hinawakan agad ni Samuel ang kanyang asawa at tinila rin palapit kay Willie. Nagtago na muna sila roon habang hindi pa nagpapakita ang mga aswang. Meron mga nakabaon na parang pako sa balikat nilang lahat. Tingin ko, mga pampatulog yun. Pipihagin nata nila mga kasama natin, pati na rin ang mga rebelding yon. Kailangan natin silang iligtas. Pagdungaw ni Samuel, nakababa na ang mga aswang. Bit-bit na ng mga yon ang mga kasamahan nila. Kaya naman wala silang sinayang na pagkakataon. Sinubukan nilang paulanan ng bala ang mga yon, pero mabibilis ang kilos ng mga aswang. Idagdag pa na namatay ang ilaw sa lugar na yon. Wala na silang nagawa. Tinangay na ng mga aswang ang mga kabaro nila kasama ang mga rebeldeng wala ring malay. Ang kailangan na lamang nilang gawin ng mga sandaling yon ay makatakas. Masyadong marami ang mga aswang kumpara sa mga limitado nilang bala. Bilis! Bilis! Sarento, dito! Nang makalayo na sila sa mga aswang, pumasok sila sa isang imbornal na hanggang paa lamang ang tubig. Pansamantala silang nagtago roon at makalipas lang ang 10 minuto ay lumabas na rin sila nang masigurong hindi na sila hinahabol ng mga aswang. Dismayadong napaupo na lamang si Samuel sa malaking bato at bumuntong hininga at napailing. Tapos na sana ang misyon natin kung di lang dumating ang mga aswang eh. Pambihira. Napakamalas. Sa ngayon, kailangan na muna natin magtago. Hindi ko inakala na gano'n pala sila karami. Pero ano kayang gagawin nila sa mga bihag nila? Kakain ba nila mga kasama natin? Mukhang gano'n na nga ang mangyayari. Kaya kailangan natin makagawa ng paraan kung paano natin maililigtas sa mga kabaro natin. Kailangan natin bumalik sa yungib na pinasukan natin. Tingin ko, dun sila dinala. Pero kakayanin ba natin sila iligtas kung 3 lang tayo? Yan nga ang problema natin eh. Visit kasi mga nakakataas sa atin eh. Wala man lang nakikinig. Hindi naman kasi natin sila masisisi. Mahirap naman talagang paniwalaan ng mga aswang kung hindi nila makikita. Ang natitira na lang natin pag-asa ay si Major Magdayaw. Yun eh kung pakikinggan din siya ng iba. Napapailing na lamang si Samuel sa mga oras na ito. Sumasakit na ang kanyang ulo kapag iniisip niya ang mga bagay na yun. Napahawak na lamang siya sa sintido niya at bahagya itong hinilot. Inihanda nila ang kanilang baril hanggang marinig nila ang mga yabag ng paa. Marahan silang lumapit. Mga ilang sandali lang, lumabas ang isang lalaki na nakatali ang magkabilang kamay. Napatigil ang lalaki at napamura na lang nang makita sila. Minamalas ka nga naman talaga oh. Malas ka talaga. Tumakas ka para mahuli namin ulit. Agad na dinakma ni Willie ang lalaki para palapitin sa kanila. Kahit napatayin niyo ako ngayon, wala naman kayo mapapala eh. Sino ba nagsabi na papatayin ka namin? Dadaling ka namin sa base namin sa bayan. At doon, pahihirapan ka nila hanggang sa kumanta ka tungkol sa iba pang mga mas mataas sa'yo. E paano kung ayos lang sa akin na mamatay ako? Wag lang ako magsalita. Wala namang problema eh. Eh di yung pamilya mo na lang ang kukunin namin. Hindi niyo naman magagawang idamay yung mga inosente, di ba? Inosente? Mga rebelde rin ang pamilya nyo. Kala nyo ba wala kaming background sa mga pagkatao ninyo? Eh alam niyo ba kung nasa ng mga pamilya namin? Barrio de Dios. Alam naming lahat kung saan nakatira ang mga pamilya ninyo. Pero dahil mas madali lang kayong hanapin sa gubat, hindi na namin sila ginambala. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaking si Edu. Bumakas dito ang takot at pangamba. Nalaman na tuloy ni Samuel kung anong kahinaan nito. Huwag niyo silang sasaktan. Hindi naman namin sila sasaktan eh. Yun eh kung makikisa ka sa amin. At kapag nagtangka kang tumakas, hindi mo na sila masisilayan pa. Dali na natin yan. Dadalhin ba muna natin yan sa bayan o isasama natin yan sa pagligtas sa mga kasama natin?
Isasama natin yun sa pagsagip ng mga kasamahan natin para meron tayong human shield. Human shield? Ano pinagsasabi mo? Mukha ba akong taga-sangga? Buisit. Manahimik ka dyan. Wala kang karapatan na mag-inarte ha. Baka bugbugin kita rito. Tapang nitong babaeng to ah. Hinila na ni Willie ang lalaking rebelde. Nagsimula na rin sila maglakad pabalik sa dating kampo nila. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila roon. Sira-sira na ang mga tolda. Maraming hiwa ang mga yon. Halatang pinagbuntungan nyo ng mga aswang. Ito lang pala kampo nyo. Pwe, ang pangit. Magdaldal ka na hanggat gusto mo. Mamaya, ikaw ang pauunahin namin sa yungib. Sarento, mukhang magandang ideya yan ha. Uy, anong yungib ba pinagsasabi nyo? Yung yugip na yon tirahan ng mga aswang. Yun na yung huling sandali mo kung tatanga-tanga ka. Wag! Mahal ko pa buhay ko, no? Subukan natin yung tapang mo mamaya. Naglakad pa sila pababa ng bundok. At dahil wala naman si Aling Edna sa bahay nito, ginamit na muna nila yon bilang pansamantala nilang kampo. Nagpahinga na muna sila roon sandali. Kalmado nilang pinag-usapan kung anong gagawin nila para makuha ang kanilang mga kasama. Humigop na muna sila ng kape. Tahimik lang silang nakikiramdam. Hihintayin lamang nila ang umaga para mas malawak ang lugar na kanilang gagalawan. Pero dakong madaling araw, nakaramdam na sila ng kakaiba sa kanilang paligid. Sarento, mukhang nakapalibot na sila sa atin. Alam yata nilang babalik tayo para iligtas sa mga kasama natin ha. Sige na, gisingin mo na si Lily. Marahan siyang sumilip sa bintana. Nakita niyang may mga nasa labas. Hindi mapakali ang mga yon. Galaw ng galaw. Lakad ng lakad at lipat ng lipat ng pwesto. Huminga ng malalim si Samuel. Batid niyang mapapalaban sila sa mga sandaling yon. Kaya naman inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Willie, dito ka sa bintanang to. Ako sa pintuan. Bubuksan mo ba yung pinto? Hindi ba delikado na baka makalapit sila kagad? Mas maganda ngayong lalapit sila para mas madali ko matamaan. Uy, ano pinag-uusapan nyo? Aswang ba yan? Manahimik ka dyan. Kapag inipis ang utak ko, tutulak kita sa labas. Game na! Uy, bigyan niyo ako ng baril at tanggalin niyo tong tali ko. Basic lang sa akin ang mga impactong yan. Walang magtitiwala sa'yo rito kaya manahimik ka na lang. Bahala kayo sa buhay niyo. Mamatay kayo dyan. Kapag kami namatay, sunod ka na, baliw! Mas lalong naging manaha sa mga aswang sa mga sumunod na sandali. Sinisira na ng mga ito ang bubungan. Kaya napilitan na rin sila Samuel na pagbabarilin yon. Wala na silang pakialam kung mabutas na ang yero at mawasak. Sarento, dito ka! Ako dyan! Sige, Lily, sumama ka sa akin. Walang tigil ang putukan ng mga sandaling yon. Lahat na ng bala nila ay ginamit na nila. Pero wala pa sa 5 aswang ang napabagsak nila. Masyado kasing mabibilis sa mga yon. Nagpahirap pa sa kanila ay ang dilim din ng paligid. Willie, sige na! Anong sige na? Isama mo na si Lily. Umalis na kayo. Paubos na ang bala ko. Sira ulo ka ba? Eh di namatay ka dito kasama ng lalaking yan. Kesa naman pati ikaw mamatay. Mas pangit yun. Sige na! Hindi ka namin dito iiwan. Corporal! Sarento! This is my last order! Leave now! Wow! English yun ha! Sige na! Umalis na kayo! Lilibangin ko sila rito habang tumatakas kayo. Ibigay nyo sa akin ang natitiran yung bala para makatagal ako rito. Para mas makalayo pa kayong dalawa. Ngumiti na lamang ng pilit si Samuel. Sa mga sandaling yon, naisip niya na yun na ang huling sandali na makakasama niya ang kanyang asawa. Nangihinayang siya dahil sa mga huling sandali hindi niya pa nakita ang mukha nito dahil madilim. Sarento magdayaw. Tayo na. Kailangan na natin umalis. Uy! Paano naman ako? Iiwan niyo lang ako dito? Uy!
Palabas na sana sa likod bahay ang dalawa nang biglang may humarang na rin sa kanila roon. Bumalik sila sa loob at sa puntong ito, mukhang sabay-sabay na silang mamamatay. Pre, may mga aswang na rin sa likod. Wala tayong magagawa. Ubusin na lang natin itong mga bala natin. Hindi pala ako mamamatay ng malungkot kasi nandito kayo para samahan ako sa impyerno. Nainis na si Willie kay Edo, kaya sinampal niya ito ng malakas. Bumalik na rin sila sa pakikipagbarilan. Pero kagaya ng inaasahan nila, mas nauna pang maubos ang kanilang bala kesa sa mga aswang na kalaban nila. Maya-maya pa, tumigil din ang mga aswang sa pag-angil. Pagtingin ni Samuel sa labas, meron isang matandang lalaki na dumating. Uugod-ugod na ito, pero nakita nila kung papaanong magyukuan ng mga aswang dito. Nakuha na agad ni Samuel ang ibig sabihin nun. Ang matandang yon ang tinuturing na pinuno ng mga aswang. Tumayo ang matanda sa gitna ng bakuran at tumarap sa kanila. Tindig pa lang ng matandang aswang, ramdam na kagad nila ang kakaibang kilabot. Parang napakabigat ng presensya ng matanda. Teka, si ano yan Si Mang Palermo. Tama. Kilala mo yung matandang yan? Oo. May-ari yan ng kainan sa baryo namin dati. Bigla na lang siyang nawala. Parang hindi nga siya tumanda Ganyan pa rin. Kayo pala ang tuta ng gobyerno. Kayo pala ang kumakalaban sa aming mga aswang. Wala kaming ginagawa masama sa inyo. Kung ano man ang naging kilos namin, ginawa lang namin yon para protektahan ang mga sarili namin. Kaya sana, pakawalan nyo na ang mga kasama namin. Pasensya na, lalaking sundalo. Pero hindi kami tumatanggap ng paliwanag mula sa mga tao. Narito ako para kunin din kayo. Kayo na lamang ang kulang para masimulan na namin ang salo-salo. Biglang dumukot ng kutsilyo si Samuel. Tumawa pa ito ng bahagya. Pinakikita niya talagang hindi sila patitinag kahit na alam naman nilang nasa alanganing sitwasyon sila. Di subukan ninyo. May magagawa kaya ang kutsilyo mong yan sa dami ng mahabang pangil na mga bata ko? Biglang ipinukol ni Samuel ang kutsilyo sa matandang si Palermo. Pero laking gulat ni Samuel na makita niyang nakailag lamang ang matanda. Tumawa lang yon ng mahina sa kanila. Ha! Mga bata! Ulihin nyo na ang apat na yan! Bakit kasama ako, huy? Nataranta ang mga aswang noon nang bigla na lamang ratratin sila ng mga armadong tao na nagtatago sa dilim. Napadapa na lang din sila Samuel noong mga sandaling yon sa pagkabahalang matamaan din sila. Marami agad sa mga aswang ang bumulagta. Ang iba naman ay dali-daling nagtungo sa mga madidilim na lugar para makapagtago. Ganon din ang matandang si Palermo na leader ng mga aswang. Atras! Atras na mula! Atras! Bumuka ang mga pakpak ng mga aswang na yon at sabay-sabay na lumipad paalis. Naglabasan din ang mga sundalo sa gilid-gilid at tumabol pa ang mga nagpapaputok sa mga yon. Tila nabuhayan sila ng loob nang makita nila roon ang ama ni Lily na si Major Magdayaw. Agad naman itong lumapit sa kanila. Habang ang ibang sundalo naman ay nilibot ang area para tingnan kung may mga naiwan pang mga aswang. Pa, mabuti na lang at dumating kayo. Wala na kami magawa kanina Kung di kayo dumating, baka wala na rin kami. Stand straight! Hindi tayo magkadugo sa trabahong ito. Sir, yes sir. Dumating ako rito dahil nag-alala ako sa mga tao ko. Walang may balak tumulong sa inyo, kaya pinilit ko makarating dito. Hindi ko inaasahan na totoo pala ang mga lintik na aswang na yan. Sir, sinasabi niyo po bang hindi to alam nila General? Hindi. Hindi ko sinabi sa kanila ang pagpunta namin dito. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Kahit suspendin nila ako o sibakin sa pwesto, wala akong pakialam. Hindi tama na hayaan lang nila kayong magdusa dito. Sir, bakit naniwala kayo kaagad kay Willie? Noon pa man, may naririnig na akong haka-haka tungkol sa mga aswang.
Nang marinig ko ang tungkol sa mga aswang, agad akong naniwala dahil alam kong hindi naman yun malabong mangyari. Understood, sir. Pero may maganda kaming balita sa inyo. Nahuli na namin ang pinuno ng mga rebelde. Mabuti naman kung ganon. Sa ngayon, ipapadala ko na ang taong yan sa bayan. At tayo naman, uubusin natin ang mga aswang na yan. Sir, biyag nila ang mga kasama natin. Kailangan natin mag-ingat sa mga kilos natin. Baka bigla na lang nilang pagpapapasilangin ng mga tropa. Gagawin natin ang lahat para maibalik ang tropa natin. Nang masigurong wala na ang mga aswang, sinunog nila ang mga bangkay ng mga yon. Sandali na muna silang nanatili roon para pag-usapan ng mga bagay-bagay. Makalipas lang ang kalahating oras, lumakad na rin sila patungo sa kinaroroonan ng yungib ng mga aswang. "Move! Move! Move!" Agad na naghulog ng lubid ang mga kasama nila pababa sa yungib. Isa-isang bumababa ang mga yon, dala ang malalaking flashlight. Maya-maya, sumunod na rin sila. Noong mga sandaling yon, wala silang nararamdaman na kung ano. Halos kalating oras na nilang tinatahak ang tunnel na yon, pero wala silang nakakasalubong kahit na isang aswang. Sigurado ba kayong dito ang tamang daan? Hindi ba ito isang malaking patibong lang? Pinasok na namin ni Sargento Magdayaw ang yungib na ito. Dito namin unang nakalaban ng mga aswang. Muntikan pa nga ako matapos eh. Buti na lang, nailigtas nila ako. Oh, nandiyan na yata sila. Maganda kayong lahat! Sandali silang tumigil sa kanilang paglalakad. Pumormal sila na maayos. Tahimik lamang silang inaabangan ang lalabas sa magkabilang daan. Mga ilang sandali lang, nakita na lamang nila ang mga gumagapang na aswang sa pader at sa baba. Abante! Dahil may kasikipan ng tunnel na kanilang nilalakaran, ang mga nasa harapan ay bahagyang nakaupo habang naglalakad. Solido ang kanilang porma, kaya naman hindi sila magawang lapitan ng mga aswang. Lahat ng lalabas, napatay nila. Hanggang sa dumating na sa puntong nakarating na sila sa mas malawak na daan. Pansamantalang nawala ang mga aswang, pero batid nilang hindi pa nila nauubos sa mga yon. Nasa harapan nila ang 4 na daan. Pinag-iisipan nilang maigi kung saan sa daan na yon ang pwede nilang pasukan. Kalaunan, napili nila ang pangalawa sa kanan. Pagpasok nila roon ay pansamantalang natigil ang putukan. Wala na namang mga aswang na nagparamdam. Ang haba rin ng kanilang nilakad. Sargento Alapag, mukhang patawid na tayo sa kabilang bundok ah. Ang layo na ng nilalakad natin. Kaya mas kailangan natin maging alerto. Baka mas maraming aswang paglabas natin sa lagusan na ito. Napatigil sila bigla nang humawak sa dibdib ang matandang major. Agad namang nag-alala si Lily kaya lumapit ito sa ama. Pa, inaatake ka na naman ba ng sakit mo? Bakit ka pa kasi sumama eh? Umayos ka, Sargento Magdayaw. Anong papa ang pinagsasabi mo? Ito naman, naninikip na nga ang dibdib mo, formality pa rin ang iniisip mo. Wala ka bang dalang gamot? Sargento! Pa, hayaan nyo na si Lily. Dapat maging masaya kayo ngayon kasi nagagawa ni Lily ng maayos ang tungkulin niya. Pagbigyan mo na lang na tawagin kang tatay ngayon. Namiss ka lang yan. Isa ka ba? Aray! Yak kasi, sumisigaw-sigaw pa eh. Inalalayan nila si Major Magdayaw para makaupo sa gilid. Dahil dito, nagdesisyon si Samuel na magpahinga na muna sila. Pinaupo nila si Major Magdayaw sa gilid at inasikaso naman ito agad ni Lily dahil nakapagdala naman ng gamot na matanda. Sargento, nakakapanibago no? Ang sweet ni Lily sa papa niya. Malambot lang naman kasi ang puso niya si Lily. Hindi niya kayang tiisin si Major. Sila na lang naman kasi ang nandito sa Pilipinas eh. Yung ibang mga anak ni Major nasa ibang bansa na. Isa pa, unika ihay ang si Lily. Nakakatuwa lang pero nakabahan ako sa kinalalagyan natin ngayon. Hintayin lang natin maging okay si Major. Maglalakad ulit tayo. Bumuntong hininga na lamang si Samuel. Umupo na lang din siya at nagunat ng mga braso.
Makalipas lang ang ilang minuto, bumalik na sila sa kanilang paglalakad. Hindi nagtagal, nakarinig na rin sila ng agos ng tubig. Nang makalabas na sila roon, bumungad sa kanila ang ilog. Merong tulay patungo sa kabila. Sa puntong ito, pakiramdam ni Samuel na sa kabilang parte noon ay matatagpuan na nila ang mga kasama nila. Sandali lang. Hindi tayo pwedeng basa-basa na lang tumawid dyan. Masama ang kutob ko. Sinuyod nila ng tingin ang buong paligid. Nakinig sila ng maigi. Meron silang narinig na parabang mga nagbubulong-bulungan. Kaya naman nanatili lang sila sa kanilang kinalalagyan. Hinanda nila ang kanilang mga baril. Ayaw nila magsilabas dyan, ha? Dumukot ng bomba matandang major. Hinagis nila ang bomba sa kabilang parte. Nang sumabog yon, ay naglabasan ng mga aswang. Nang dahil sa ginawa ng matandang sundalo, ay nagsimula na rin ang labanan. Walang humpay na pagratrat ang ginawa ng mga sundalo. Samantala, tila naging bentahe naman sa mga aswang ang malalaking bato at nagtataas ang puno na naroon. Nakakagawang makapagtago mga yon, pero hindi pa rin nagpatinag ang puwersa nila Samuel. Umabante sila kahit na medyo may kalakasan ng agos ng tubig. Ilang sandali pa, nagawa na rin nilang patamaan ng ibang aswang. Nangingisay pa ang mga yon kapag natatamaan. Habang ang ibang aswang naman, tila nag-aabang lang ng tamang pagkakataon. Sa kabila! Sa kabila! Move! Gumilid sila at sa parting yon ang tila naging stronghold nila. Nasa harapan sila ng malalaking bato. Para itong dead end na kung saan walang makalapit sa aswang. We need to move! No, sir. Kailangan muna nating siguraduhin na marami ang mababawas natin sa kanila. Kahit na may mga baril tayo, pwede nila tayong dumugi sa dami nila. Tama siya pa. Tuso ang mga aswang. Kayang-kaya nilang gumawa ng paraan kahit na ikamatay nila. Basta mapatay lang din nila mga kalaban nila. Oy! Dito! Tintik na mga bago tong titigas ng ulo. Sino ba ang mga tangang yan? At bakit nasa kabilang parte? Sir, ayun po ang kasama ng mga yan eh. Ako na susundo sa kanila. Matapang na umalis si Samuel sa kanilang pwesto. Habang pinalilibutan na ng mga aswang ang tatlong kasamahan nila, pinagbababaril ni Samuel ang mga aswang. Dahilan para makakuha na sila ng tamang pagkakataon para makasama kay Samuel. Move! 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 Diretso! Bilis! Walang yan lalampa-lampa! Nang makuha na nila ang kanilang kasamahan, hindi na umatake pa ang mga aswang. Tila ba napagtanto ng mga yon na walang mangyayari kung lulusob sila ng lulusob. Kaya naman sinamantala na rin ni Samuel ang pagkakataon. Maraan silang umakyat sa bundok habang nakatutok pa rin ang mga baril sa kung saan-saan. Hindi pa sila nakakalayo, kaya huwag kayo makampante. Anumang oras pwede nila tayong atakihin patalikod. Tumango lang ang mga kasama nila. Sa kanilang paglalakad, natanaw na nga nila ang isang tila malaking barangay. Maraming kabahayan na naroon. Sa unang tingin, mukha lang yung normal na komunidad. Pero malakas ang kutob nila na yun ang lugar kung saan dinala ang kanilang mga kabaro. Nakahanap sila ng pwesto di kalayuan sa nasabing barangay. Nagsimula na ring dumaloy ang kaba sa kalooban ni Samuel. Batid niyang sa mga sandaling ito, pinaghahandaan na rin ng mga aswang ang kanilang pagdating. Alam niyang nakapagsumbong na ang mga yon sa kanilang mga kasamahan. Tila ang mga sigawan na yon ay naghahamon, nag-uudyok ng kaguluhan at nagbabanta. Ramdam na ramdam ni Samuel ang tensyon. Kahit na ang veteranong sundalo na si Major Magdayaw ay nakikita niyang tensyonado na rin. Sarento, paano kung gawin nilang human shield ang mga kabaro natin? Malabo mangyari yan, buddy. Hindi nila hayaang mamatay ang mga gagawin nilang pagkain. Hindi sila kumakain ng patay Sa ngayon, papahinga lang tayo sandali at lulusubin na natin ang mga yan. Hindi ko nakala na ganito kalala mga aswang.
mas malala pa sila sa mga rebelde. Ang mga rebelde, isang tama mo lang ng bala, patay na kagad eh. Ito mga salot ng nilalang na ito, kailangan pantamaan sa ulo para mapatay kagad. Hindi to normal. Sa totoo lang, iniisip ko nga rin na paano kung hindi rebelde ang lumaga sa pangalawang batalyon na pinadala noong nakaraang taon? Paano kung mga aswang? Kahit na aswang ang pumaslang sa kanila, sir, wala na rin namang mangyayari. Hindi na naman tayo pakikinggan ng mga general. Napabuntong hininga na lang ang matandang sundalo. Mga ilang sandali lamang ay inihanda na rin nila ang kanilang mga sarili. Marahan silang naglakad palapit sa nakikita nilang lugar. Pila-pila silang dumaan sa may gilid. At nang makarating na nga sila sa bungad, nakita sila ng mga naroroon. Agad na nagbago ng anyo ang mga aswang. Pero bago pa makagawa ng pag-atake ang mga yon, ay niratratnan nila ng bala. Willie, ikaw na munang umalalay kay Major. Copy, sir! Anong umalalay? Anong tingin mo sa akin, baldado? Where's your manner? Pasensya na, Tay. Lily, samahan mo ako. Mas epektibo tayong dalawa. Nanguna na ang mag-asawa sa pagpapaputok. Umabante na sila papasok sa loob at lahat ng bahay na naroon ay pinagbababaril na nila. Lahat din kasi ng dumudungaw, mga halimaw na ang mukha. Nang nasa kalagitnaan na sila ng lugar na yon, ay saka sila nagpalit ng magazine. Hindi nila tinigilan ng mga aswang habang sige naman sila ng pagpapaputok. Wala pang 10 minuto, marami-rami na rin silang napaslang ng mga aswang. Pero ang ipinagtataka lamang ni Samuel, hindi pa rin nila nakikita ang pinuno ng mga aswang na si Mang Palermo. Samuel, wala rito mga kasama natin. Sigurado ako narito lang yon. Kailangan lang natin libutin ang lugar na ito. Biglang hinila ni Samuel ang kanyang asawa nang makitang nagpaulan naman ng palaso ang mga aswang. Hindi nila inaasahan ang sandaling yon kaya marami agad ang natamaan sa mga sundalo. Nakapagtago din naman agad si Willie at si Major Magdayaw. Buisit, hindi natin to naisip ah. Sarento, kakabila kami. Hindi tayo makakadaan dito sa gitna. Kita-kita na lang tayo sa kabila, ha? Sige, mag-iingat kayo. Pansamantala silang nakatago lang dahil sa nagliliparang palaso papunta sa kanila. Wala namang namatay sa kanila, pero ilan sa kanila ay mga nasugatan na rin. Kaya naman medyo natigilan sila sa pagpapaputok. Lalong-lalo na ang mga baguhan na naghihintay din kay Samuel kung ano ang gagawin. Makalipas lang ang ilang sandali, natigil na din ang pagpapaulan ng palaso ng mga aswang. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Samuel. Siya na ang unang lumabas para magpaputok. Bari lang sa atin! Panala nga sa kanila! Lusob! Muli, naibalik ni Samuel ang moral ng kanyang mga kasama. Pila-pila na naman silang naglalakad habang pinapaputokan ng mga aswang. Hindi nga nagtagal, nalagas na rin nila ang mga nasa baryo. Pero hanggang sa mga sandaling yon, wala pa rin silang kalamalam kung nasaan si Mang Palermo. Clear the area! Baka may buhay pang aswang dyan! Kumilos agad ang mga kasama nila. Habang silang mag-asawa naman, diniretso ang dulo ng barangay. Wala na mga aswang doon. At nang pasukin naman nila ang mga bahay na naroon, wala silang nadatnan. Dito nila dinadala mga kasama natin. Pero mukhang di pa tayo nakakarating. Nakaalis na sila kanina pa. Mukhang hinarang lang tayo ng mga aswang sa ilog para makatakos yung mga kasamahan nila dito. Dinampot ni Samuel ang sombrero ng isang sundalo. Hindi siya maaaring magkamali. Sombrero yun ng isa sa mga kasamahan nila. Ano yun? Bakal yun na parang tumama sa matigas na bagay ah. Hindi. Parang tunog ng bakal na ipinangtakip. Anong ibig mo sabihin? Halika, sumama ka sa akin. Naglakad-lakad sila sa parting yon. Sumuot sila sa halamanan at meron silang nakita roon na maliit na daan. Tinutukan nila ng ilaw. Dito na nila nakita ang isang lagusan na may takip na bilog na bakal.
Nagmamadali silang binalikan ng kanilang mga kasama. Malakas kasi ang kutob nila na naroon na ang mga kasama nila sa lagusan na yon. Pumasok nga sila roon. Masikip lang ang lagusan at eksakto lamang sa isang tao. Hindi na nila matandaan kung ilang minuto silang naglalakad doon. At nang makalabas na sila roon, panibagong lugar naman ang kanilang nadatnan. Tintik naman ng mga aswang to. Oh. Bakit parang ang dami naman yata nilang kuta? Tingin ko, dito na tayo talaga mahihirapan. Kaya ihandaan nyo na ang mga sarili ninyo. Kahit ano mangyari, pilitin nyo mabuhay. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Lumapit agad sila sa bukana ng lugar. Pero medyo natigilan sila nang makitang mga kulay itim ang balat ng mga aswang na naroon. Puti rin ang mahahabang buhok. Pakiramdam ni Samuel, ibang uri ng mga aswang yon. Kaya naman wala na rin silang sinayang na pagkakataon. Agad nilang pinaulanan ng bala ang mga yon. Ang kaso nga lang, mabilis na namang nakailag ang mga aswang. Hoy, mga sundalo! Nagkabali kayo ng pinuntahang lugar. Narito na kayo sa tunay na kampo ng mga aswang. Umalis ang pinuno ng mga aswang. Hahabulin sana ni Samuel ang matandang yon pero humarang na rin ang mga aswang na itim. Pinagbababaril nila yon pero dali-dali namang gumapang ang mga nilalang patungo sa silong at likod ng mga bahay. Tumagal lang ng halos 5 minuto, ilan na agad sa mga kasama nila ang nasugatan. Kakaunti na lamang ang nananatiling nakatindig. Willie, itabi nyo muna sa isang lugar ang mga kasama nating sugatan. Hinila ni Willie ang mga kabaro nila patungo sa gilid ng bahay. Habang silang mag-asawa naman, nasa gitna ng daan habang nagpapaputok. Inaasintan nila ng maigi ang mga aswang na patalon-talon patungo sa kabilang kabahayan. Ang hirap nilang patamaan sa ulo. Nakakainis. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan. Kinuha ni Samuel ang granada. Ngumiti ang binata ng nakakaloko. Tingnan na lang natin kung hindi pa kayo magkandamatay. Talsikan ng ibang mga aswang. Nang makita nilang tila epektibo ang ganong taktika, lahat na silang mga sundalo ay nagagis ng mga granada. Nataranta ang mga aswang. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin dahil sa sunod-sunod na pagsabog ng mga bomba. Hanggang sa dumating na nga ang puntong napilitan na lamang umatras sa mga yon. Muli silang umabante. Hinahanap nila ang mga direksyon kung saan tumakbo ang matandang si Palermo. Laking pasasalamat nila nang madaanan ng malaking kulungan kung saan naroon ang mga kasama nila. Wala silang sinayang na pagkakataon. Agad nilang winasak ang mga kandado at agad na pinalaya ang mga yon. Nang tanungin nila mga kasama nila kung nasa na ang mga kasama nilang rebelde, nauna na raw na kinain ng mga aswang. Nagulat na lamang silang lahat nang may mabilis na aswang ang dumagit kay Lily. Hindi nila agad nabaril ang nilalang na yon dahil maaaring tamaan ng babae. Sinubukan din ni Lily na barilin si Mang Palermo. Ang kaso nga lang ay naagaw sa kanya ang baril habang nasa ere sila. Kaya ang ginawa na lamang ni Lily, kinagat niya ang kamay na matanda. Dahilan para malaglag siya sa halamanan. Samantala, agad din namang sumunod si Samuel doon. Hindi na niya pinasunod ang mga kasama niya dahil may mangilan-ngilan pang aswang sa lugar. Sa bilis ng takbo ni Samuel, naabutan niya si Lily. May mga gasgas lang ito sa braso. Pero himalang hindi ito bumagsak sa matigas na bagay. Mabuti naman at ligtas ka. Ha? Hindi na naituloy ng lalaki ang kanyang sasabihin nang biglang lumabas si Mang Palermo sa gilid. Kinalmot siya nito sa balikat. Pero tiniis niya yon. Pinagbababaril niya ang matandang aswang hanggang sa hindi na niya namalaya na naubusan na pala siya ng bala. Wala na rin siyang pamalit sa magasin. Dinukot na lamang na mag-asawang daladala nilang kutsilyo. Napalingon sila sa taas ng puno nang makitang naroon na si Mang Palermo. Ngayon, batas na ang laban. Wala na kayong armas. Ha! Tingnan natin kung kakayanin niyo pa akong dalawa. Aswang ka lang, tao kami.
Mas marami kaming alam sa'yo. Kaya sigurado kung hindi ka uubra sa aming dalawa. Di subukan na natin yan. Humaba bigla ang kuko na matandang si Palermo. Lumundag ito palapit sa kanila at tinangka silang kalmutin. Itinulak ni Samuel ang babaeng si Lily nang muntikan na itong tamaan. Maya-maya pa, si Samuel naman ang umatake. Inundayan niya ng saksakang aswang. Pero mabilis lang na nakakailag ang matandang yon. Nahawakan ni Mang Palermo ang kanyang kamay at tinigpitan ng pagkakahawak. Hindi makawala si Samuel kaya nakalmot na naman siya nito sa braso. Samuel! Yuko! Pinukol ni Lily ang kutsilyong hawak-hawak niya. Agad namang tinamaan ng matandang aswang sa bandang leeg. Dahil dito ay napaatras ito. Umurong ang mahaba nitong kuko. Sinamantala ni Samuel ang pagkakataon. Sinapak niya ng malakas sa matanda sa muka. Dumugo agad ang bibig nito. Tumakbo naman si Lily palapit at saka sinipa rin si Mang Palermo sa muka. Pinagsasasapak ni Samuel ang matanda hanggang sa tuluyan ng magilamos ng dugo ang aswang. Pero nagawa pa rin sila nitong itulak ng malakas. Ang kakapal ng mukha ninyong idampi ang mga kamonyo sa mukha ko. Magbabayad kayong dalawa sa akin! Muling lumakas ang katawan ng matanda. Parang hindi na ito nahihilo nang tumakbo ito ng mabilis palapit kay Samuel. Ang lalaki naman ang nakatanggap ng malakas na suntok. Tinamaan yon sa mukha na naging dahilan para mahilo-hilo siya. Tutulong pa sana si Lily pero sinipa lang ito ni Mang Palermo. Gigil na gigil ang matandang aswang sa lalaki. Pinagsasasapak nito si Samuel habang nakahiga. Buti na lang ay nagagawa pang isalag ni Samuel ang sugatan niyang magkabilang braso. Aray! Buwisit! Ba't mo ko inampas? Nakalis na rin si Samuel sa sitwasyon na iyon nang makaramdam na naman ng hilo ang matandang aswang. Agad itong tumayo habang inaalalayan ni Lily. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng dalaga. Nilapitan niya ang kalabang aswang. Ginamit ng babae ang lahat ng kaalaman sa martial arts. Inula ng sipa, suntok at siko ang matandang aswang. Lamog na rin ang mukha nito dahil sa dami ng sapak na natanggap. Pero pinilit pa rin itong makaakyat sa puno. Hingal na hingal si Mang Palermo. Hindi nito maitago ang gigil para sa mag-asawang sundalo. Hindi kasi nito inakala na magagawa siyang bugbugin ng pangkaraniwang tao lang. Bumaba ka dyan! Tapusin na natin to! Umalis na kayo! Tapos na ang laban na ito! Hindi na ako papalag! Kailangan mo pa rin mamatay, matandang aswang. Marami kayong napiperwisyo mga sundalo na ang nais lang naman namin, protekta ng bayan na to laban sa mga masasamang tao at sa masasamang elemento na kagaya ninyo. Ha! Nakakatawa ka! Hindi mo ba alam na kung demonyo na kaming may tuturing, meron pang mas demonyo sa amin? Hindi mo ba alam na ang mga taong nag-uutos sa inyong iligtas ang bayan sila pa ang unang sumisira sa bayan na to? Kaya ngayon, sabihin mo sa akin, anong pagkakaiba namin mga aswang sa mga amo ninyong mas demonyo pa kaysa sa demonyo? Oo, sira ang sistema ng bansang ito. Pero hindi ibig sabihin nun na kaming matitino ay papayag na lang na masirain niyo pa ang kapayapaan. Kahit na kailan, walang kapayapaan sa mundong ito. Habang may liwanag ay may dilim na kakambal. Habang may nagnanais sa kapayapaan ay may kaguluhan. Habang may mabubuti, meron ding mga masasama. Kaya tanggapin nyo na lang. Pareho dapat mabuhay sa mundong ito ang masasama at mabubuti. Dahil kaming masasama ang kakambal ng kapalaran ninyo. Nakita na lamang nilang unti-unti nang nagpalit ng anyo ang matandang aswang. Buong akala na mag-asawa ay yun na ang huling anyo nito. Pero hindi pa rin pala. Unti-unting lumalaki ang katawan ni Mang Palermo. Humaba na naman ang mga kuko nito at nagkaroon din ng mahabang buntot na merong talim sa dulo. Hindi niyo makakamit ang kapayapaan kahit na kailan.
hanggat nagpapagamit kayo sa mga demonyo. Mananatili kayong tuta na kasamaan! Bumaba na sa puno ang matandang aswang. Akmang lalapit na yon sa kanila nang biglang dumating sila Willie at Major Magdayaw. Nangisay-ngisay ang matandang aswang dahil lahat ng bala ng mga sundalo ay sinalo niya. Hindi pa man ito nakakalapit sa mag-asawa, tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Sumusuka na ito ng dugo. Nakadilat pa ang mga mata habang nakatingin sa bilog na buwan. Ilang sandali lang, tuluyan na ngang binawian ng buhay ang pinuno ng mga aswang. Nasaktan ba kayo? Hindi, ayos lang naman kami. Maraming salamat at niligtas niyo kami. Mukhang dedo ng aswang na yan. Ang kailangan na lang nating intindihin ay ang mga natitirang aswang. Men! Move! Ubusin niyo ang mga tira-tira! Aalis na tayo rito maya-maya. Oh! Ano bang tinitingin-tingin niyo? Move! That's an order! Move, move, move! Bilis! Mga siraulo to ah. Kung sa bagay, hindi naman ako ang in charge dito. Sarento, ang dami mong sugat. Malayo sa bituka yan. Nagawa pang tumawa ni Samuel ng mga sandaling yon. Makalipas lang ang halos kalating oras, tuluyan na nga nilang naubos sa mga aswang. Matapos nilang sunugin ang bangkay ng mga aswang, agad-agad na rin silang umalis doon. Umaga na nang mabalikan na nila ang bahay ni Aling Edna. Sandali lang silang nagpahinga roon, pero kalaunan ay tumungo na rin sila sa kanilang kampo sa bayan. Nang malaman ng mga mas nakakataas ang ginawang pagbitbit ni Major Magdayaw sa mga tao nila, agad na napatawa ng suspensyon ng matanda. Na makalipas lang din ng 4 na araw, bigla itong nasibak sa pwesto. Nagalit ang mga mas nakakataas, pero kahit na ganoon, hindi naman nagsisisi si Major Magdayaw. 5 araw ang nagdaan. Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga, nailigtas ko kayo at nandito pa rin kayo. Ayaw kong mawala kayo dahil mawawalan ako ng apo. Yung pala ang pinakadailan mo kaya kami niligtas. Akala ko naman concern kayo sa amin. Concern naman ako sa inyo. Pero mas concern ako sa magiging apo ko. Pa, maraming salamat talaga ha. Sinugal niyo ang posisyon niyo para sa amin. Posisyon lang naman yun eh. Mas mahalaga ang posisyon ko sa buhay niyong dalawa. At yun ay ang maging guardian ninyo. Naku, swerte Samuel. Swerte mo kayong Mang Benji. Mabait na biyenan. Anong sinasabi mo? Ma'am Benji? Ay, mali. Major Magdayaw pala. Sir, pasensya na sir ha. Akala ko kasi wala na tayo sa trabaho eh. Biro lang. Cheers na lang tayo ulit. Para sa tagumpay. Cheers! Mula nang matapos nila ang problema sa mga rebelde at aswang, naging payapa na ang bundok na yon. Nakabalik na rin si Aling Edna sa bahay nito. Habang ang mag-asawang Samuel at Lily naman, mas naging maganda ang kanilang pagsasama. Nakalaunan nga ay biniyayaan na sila ng kambal na anak. Makalipas lang ang 4 na taon, naisipan na mag-asawa na magretiro na maaga sa serbisyo. Yun ay para mas maitunan nila ang kanilang atensyon sa 2 nilang anak. Sa ngayon, masaya na si Samuel sa simple nilang buhay. Napapangiti na lamang siya kapag naaalala ang mala impyerno, ngunit may magandang aral na karanasan. Wakas,